simula nung bata ka pa? Mabibilang mo ba? Kung ilang kasinungalingan na lumabas sa bibig mo, mabibilang mo ba? Anong tawag nyo sa isang tao hindi na mabilang ang kasinungalingan niya? Mabibilang mo ba kung ilang babae o lalaki na hinuparan mo sa isip mo? Nawala na ka lang? Manggahasa ka na ba? Hindi! Nahubad ka na ba ng kapwa mo babae o lalaki sa isip mo? Bro, lalaki ako, sino bang hindi? Paano ka na rin sinabing, bro, hindi ka na mabilang ko yung babae na yung ginahasa ko. Hindi mo kailangan gawin. Kailangan na magsimula dito. Lahat ang ginagawa mo, dito nang gagaling. Mag-awat kayo nagpapatawaran sa Diyos, samantalang kayo hindi kayo makapagpatawad sa mga tao nagkasala sa inyo. Samantalang sabi ng Panginoon, saan siya napapatawad ay siya rin patatawarin. Kung ano yung igagawad sa inyong kapwa ay siya rin igagawad sa inyo. Ako dapat akong patawarin, pero ito may utang sa akin to, hindi nagbayad, dapat mamatay na to. Paano kayong tatanggap ng habag sa Diyos kung kayo mismo hindi marunong magpakita ng habag? Humihingi kayo ng bagay sa Diyos na hindi nyo maibigay sa inyong kapwa. Ang bawat kabaong na makikita nyo matadaanan yung burol dyan ay hatol ng Diyos. Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya wala kayong kilalang tao ang hindi namamatay. Meron pa kayong kilalang Papa sa Roma ang hindi namatay? Meron pa kayong kilalang Santo ang hindi namatay? Bakit? Sino ba sa mga sumunod kay Kristo? Ang pagkatapos sumunod kay Kristo ay nagkaroon ng magandang bahay, nagkaroon ng maraming pera, nagkaroon ng magandang buhay. Lahat ng sumunod sa Kanya, anong ginawa? Pinugutan, inaga, pinaghati-hati yung katawan, pinakain sa mga leon, sinindihan ng buhay, pinahila sa mga kabayo hanggang sa maghiwalay, sinibat. Kaya sabi ng Panginoon, kung ako mismo ay tinuligsa, lahat ng susunod sa akin ay tutuligsain. Dahil hindi ako naparito para magbigay ng kapayapaan. Naparito ako para hatiin ang mga pamilya sa pamagitan ng katotohanan. At ang pinakamalala mo magiging kaaway ay isang kasama mo sa iyong sambahay. Pag-iiwalayin ko ang tatay sa anak na lalaki. Pag-iiwalayin ko ang nanay sa anak na babae. Magiging malalamang pinakakalaban ay ang kasama mo sa bahay. Bakit ganito? Bakit kami pinag-iwalay ng Diyos? Ang sama naman yun. Baka ibang Diyos yan. Hindi nyo naintindihan ang konsepto ng katotohanan. Kapag kayo ay kinuha ng Diyos at dinala sa katotohanan, makikita nyo na ang inyong dating buhay ay nakatayo sa kasinungalingan. At yung mga naiwan yung pamilya doon sa dati nyong relihiyon, eh nasa kasinungalingan, at kayo ay dinala sa katotohanan, natural lang na hindi tanggapin ng kasinungalingan ng katotohanan. Kaya magagalit sila sa inyo, itatakwil nyo lang kayo, mawawala kayo ng kaibigan. Masisira ang buhay nyo kapag sumunod kayo kay Kristo. Pero ito, ang tandaan nyo, magkakamit kayo ng buhay na walang hanggan. Sa dami ng pera nyo, sa kayo bibili ng kapayapaan dito sa mundo. Nabibili ba yung kapayapaan sa Shopee? May 10,000 ako, pwede akong bumili ng kapayapaan? Yung mga kapayapaan na alam kong nagkasundo na kami ng Diyos, hindi na siya galit sa akin, hindi na ako laban sa Kanya. Nagkaisa na yung puso nyo, pagiging isa mag-asawa, yung dalawa naging isa. Akala nyo ang Kristyanismo ay ang pagsali mo sa simbahan? Hindi. Ang pagiging Kristiyano ay yung gawin kang tahanan ng Diyos at mabuhay ka mula sa mga patay. Dahil si Kristo ay hindi na parito para gawin niyang mabuting tao yung masama. Naparito si Kristo para buhayin ang mga patay. Pero maraming tao na nanatiling patay dahil ayaw nila lumapit sa buhay. Ano ang pumipigil sa inyo lumapit kay Kristo? Ano ang pumipigil sa inyo lumapit kay Kristo? At magtiwala sa Kanya, nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Mas gusto ko maniwala sa isang relihiyon na hindi ko alam kung saan ako mapupunta pag namatay ako. Mas gusto ko maniwala sa isang relihiyon na hindi ko alam kung kasundo ko na ang Diyos o galit pa siya sa akin. Kaysa magtiwala sa Diyos na hindi nagsisinungaling. Kaysa magtiwala sa Diyos na nakapagliligtas. Para saan ang pakasalan mo isang tao hindi mo mapapagkatiwalaan? Para saan ang sundin mo isang Diyos na hindi mo mapapagkatiwalaan, hindi mo mapapaniwalaan? Para saan ang sundin mo isang Diyos na hindi mo maasahan? Hindi ka susunod sa isang Diyos na hindi mo kilala. Kung paano hindi ka magpapakasal sa isang tao hindi mo kilala, hindi ka maniniwala sa Diyos na hindi mo kilala. Mamamatay kang hiwalay sa katotohanan. Walang tao na buhay sa kasinungalingan na nauwi sa buhay na walang hanggan.
magsumbong ng katotohanan na matatagpuan lamang sa katawan ni Kristo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, gaano kaganda! Saan kayo makakakuha sa mundong ito na buhay na walang hanggan? Sino ang ulit tao nagsabi sa inyo? Nakikipagsundo sa iyo ang Diyos. Magpakumbaba ka lang. Aminin mo lang na wala kang kayang gawin. Iligtas ang sarili mo. Ililigtas ka niya. Hindi siya nagsisinungaling. Maaasahan mo siya. Mapapagkatiwalaan mo siya. Sinong tao ang makapagsasabi sa inyo nito? Wala. Kundi ang Diyos lang na siya nakakilala sa kanyang nilikha. Kilala kayo ng Diyos. Ang tanong, kilala mo ba ang Diyos? Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus. Wala sa relihiyon, wala sa santo, wala sa mga propeta, wala sa mga doktrina. Nasa katawan ni Kristo ang kaligtasan. Wala pa kailangan Diyos sa relihiyon mo. Ang tanong, nasa katotohanan ka ba? Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus. Hanapan nyo ng masama ang sinasabi ko. Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus. Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus.